Okay. So, kanina nag-video ako kaso naputol kasi sobrang init na daw ng phone ko. Medyo matagal kasi yung video. So, paigsiin lang natin. So, meron tayo dito dalawang container. So, ito ay Kiss solution. Nilagay ko dito more than 30 liters to. Sa mga 35 or baka umabot pa ng 40 liters yung nakalagay dito. So, Kiss solution na merong iron chelate. And ang naging problema ko kanina, na sobrahan ko ng lagay ng pH down. So sobrang baba ng pH level niya, nasa 4.5. Pero in terms ng nutrient solution, okay naman. Nasa 1.4 something, 1.480, almost 1.5. Ito naman nasa 1.5, lagpas ng konti. Pero itong kabila, itong nasa kanan ko ay Nutri-Hydro. So magkaiba yung kulay kung napansin nyo kanina. Yan. Yan, magkaiba kulay nila. Yun yung gusto ko sana sa Kiss, sana medyo dagdagan yung coloring. Kung coloring man lang yon. Kasi minsan hindi ko alam kung nahaluan ko na ng solution eh. Anyway, so halos parehas lang din sila ng setup. So ang problema rin din nila is parehas lang din, which is yung pH level. So dahil pH level na masyadong mababa, meron ako ditong pH up. So nilagyan ko na siya kanina. Since sobrang init kanina, iniwan ko na lang din muna. So ngayon, titingnan natin, i-confirm ko lang kung ano ba yung pH level, kasi nilagyan ko na yun kanina eh. So pH ay 4. Kita ba dyan sa camera? Pero itong nakikita ko dito nasa 4.78. Yan, 73. So bumababa pa nga. Tingnan natin itong kabila. Ito nasa 4.73. Yan, halos parehas lang sila. So lalagyan ko muna ng ano ba yung nalagay ko? pH up. So, pH up. So, wait lang. Okay, so tingnan muna natin. So, medyo marami na rin na ilagay dito. Yung chinek ko na rin naman kanina. Hindi sure ko nakikita sa video, pero ngayon, ang reading niya ay mga 5.36. So, tingnan natin kabila. 5.40 yung mga itong 5.44. 5.44 to. Ito ay 5. Ayan, medyo nag-okay na, 5.48. So, ayan, 5.44. So, anyway, hindi ko naman ito masyadong gagalawin in terms of pH level. Hindi ko pa naman siya lilipatan ng tawag dito? Ng lettuce. Titingnan ko bukas kung ganun pa yung reading, pero kung medyo mababa pa nga rin, dadagdagan pa natin ng pH up. So siguro mga 5.7, siguro 5.8, yun yung gusto kong pH level niya pag nilagyan na natin siya ng lettuce. Pero you get the idea, huwag niyong susobrahan ng pH down yung solution nyo. Kasi ang nailagay ko lang dyan, 3 ganito na pH down per container. Pero sobrang baba nung naging pH level. Siguro dapat 2 lang. Hindi ko na kasi maalala kung ilan yung nilagay ko dito o kaya dito. Pero siguro mga 2 lang ang nilagay ko nun, or 2.5. Ang nilagay ko 3. So ngayon, yung nilagay kong pH up, siguro umaabot na ako ng 1.5 ganito kada container. Pero yun nga, umakit lang ng 5.3, 5.4. Sa ngayon, pwede na yun. Pero hindi pa naman natin lalagyan ng lettuce. So, after 2 or 3 days, tsaka ko lalagyan ng lettuce yan. So, hindi ko sure kung nabanggit ko rin, meron tong iron chelate. So, may iron na to. Para magkakaroon tayo ng comparison, ito, Kiss solution, A and B lang. Nutri-Hydro, A and B lang. Ito ngayon ay Kiss solution na may iron chelate. Ito ay Nutri-Hydro na may iron chelate. So, makikita niya, lalagyan natin ng label na parang ganun. Ayan. Kita ba? Yan, Nutri-Hydro. Lalagyan din natin yan dyan. So, yung next kong ililipat, 15 yon. So, pasok na siya dito sa
Kiss solution na may iron chelate. Yung susunod nun ay 30. So, kailangan natin to, tapos mag-set up pa ako ng isa dito. Pero yung susunod kong isa-set up, baka meron pa ba tayong naiisip na kakaibang setup? Wala na eh. So, yung susunod kong setup ay Kiss A and B, katulad nito. So, kung mapansin, hindi ko dinagdagan ng setup dito kasi parang yung tinutungtungan niya, parang bibigay na. Kaya, ayan, dito muna tayo sa mga container, ay sa mga upu-upuan. So, meron pa naman ako isang doon, set ng upuan, 4. So, pwede pa ako maglagay dito ng isang styro. Naman pa tayong styro dito. So, ang pansin nyo, ito may butas na rin. So, ito pwede kong i-set up. Pero meron pa tayong 6. Tapos meron doon yung isa, ginawa kong container ng mga solution natin para hindi umiinit. Kasi, di ba yung nabanggit ko sa inyo dati, umiinit. Tapos, ayan. So, hopefully, maging okay. And kung nakikita nyo naman, no, may mga tanim-tanim tayo. May for harvest tayo. May for harvest ako doon. For personal consumption, pero yung dalawa doon is pang bebenta natin. Ayan. So, ito yung scamander na akala ko hindi ko na siya maili-transfer pero na-transfer pa din natin. Ayan. So far, so good. And gagawa lang ako ng mga paso kasi lalagay natin ng mga basil plants natin. Ayan. So that's it. Thank you very much and see you. Check nyo lang yung mga update ko hanggat maaari. Nag-update tayo. Pero titigil din tayo doon. May point na titigil na tayo ng daily update. Siguro magkakaroon lang tayo ng weekly or once every 2 weeks. Update lang. Kung may share ako, ganun na lang din. Pero ngayon, tsagain nyo lang yun, tingnan nyo kung ano yung mga nagbabago araw-araw. Minsan kasi salita lang ng salita, hindi naman nagko-coincide sa mga nakikita nyo. Pero yun, lumalabas na tayo sa topic. So yan, ito yung next na imo-monitor natin. So i-compare natin yung harvest dito, dito, and dito. And kung ano yung best na maging result, doon tayo. Pero kung saan din tayo mas komportable. Hindi naman yan labanan ng mga nutrient solution. Labanan yan kung ano yung mas komportable kang gamitin o mas anong hiyang sa location mo. Baka marami naman kasing factors sa pagtatanim. So that's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.